Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa, sa lupain ng Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala. Ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi ay nagsisisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa ay natanaw na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa amin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami, tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman, sa libis ng bundok, ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu na ang wika, papasukin mo na lamang kami sa mga baboy. At sila ay pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa. Nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit na at matino na ang isip, at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari na inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. Naggilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang pagpapatuloy ng kwento ni Haring David ang ating narinig sa ating unang pagbasa. Naalala niyo pa po ba ang kwento ni Haring David? Hello. Biglang nagyukuan na yung iba. Sige, di bali po, konting review lang tayo. Okay lang po ba yon? No, babalikan natin kasi hindi natin maintindihan yung kwento ngayon. No, ganyan naman, di ba? Kahit nung nanonood kayo ng mga teleserye,
no? May review yung nangyari kahapon, ganyan, no? Review lang tayong konti lang, yung nangyari noong isang linggo. No? Narinig natin ang kwento ng paghahari ni Haring David nitong mga nakalipas na linggo. No? Kung paano siya hinirang, kung paano siya nanalo sa lahat ng laban, at kung paano rin siya nagkamali, nagkasala sa Diyos. Kung matatandaan natin, tuwing si Haring David ay tumutupad sa kautusan ng Diyos, lagi siyang panalo sa lahat ng laban. Pero nung sumuway siya sa Diyos, diyan na nagsimula ang pagbagsak ni Haring David. Isa sa mga nagawa ng hari ay yung asawahin niya ang asawa ng iba. Naalala nyo? Si Bathsheba, asawa ni Urias. Nabighani siya sa ganda nito habang naliligo. Kaya sinipingan niya kahit hindi niya asawa. At nagbunga ang pagkakasala na iyon. Hindi pa doon natapos. Anong ginawa niya? Siyempre, may asawa itong si Bathsheba. Masama ang ginawa niya dahil pangangalunya yon. Ang ginawa niya, pinadala niya si Urias, yung kanyang isang mandirigma. Siya yung hari, si Urias, mas mababa sa kanya. Pinadala niya sa isang gera. Matinding gera. At doon, namatay si Urias. Galing, no? Galing umisip ng lusot, no? Kasi patay na. Pwede na. Biyuda na itong si Bathsheba kung tutusin. Pero masama pa rin ang kanyang ginawa. Ito yung mga nangyari. Ilan lamang sa nangyari na nakalipas na linggo. Kaya ngayon, ito na ang pagpapatuloy ng kwento. Matapos ang nagawang mga pagkakasala at mali ni Haring David, ngayon, unti-unting kinikilala ng mga tao na hari si Absalom. Sino yung si Absalom? Anak ni Haring David. Grabe, no? Kasi may nagawa yung hari, kaya hindi na siya kinikilala, hindi na siya nirirespeto ng mga tao dahil sa kanyang paglapastangan, sa kanyang mga nagawang mali. Kaya naman sa ating kwento, nilisan ni Haring David ang Jerusalem kasama ang kanyang mga kasamahan. Umiiyak, nakayapak at nakatalukbong, tanda ng kalungkutan. Dahil hindi na siya ang kinikilalang hari, siya na yung umalis. Kasi kukuyugin siya. No? At habang nililisan niya ang Jerusalem, umiiyak ito. Nakayapak, nakatalukbong. At habang nililisan niya ang Jerusalem, hinamak naman siya ng kamag-anak ni Saul at isinisigaw ang kanyang kasalanan. Imagine nyo, nakatalukbong na umaalis ang hari sa dati niyang kaharian at isinisigaw ang kanyang kasalanan. Hinahamak siya. Imagine niyo yon. Yung dati ikaw ang ginagalang, ngayon hinahamak. Yung dati ikaw ang niyuyukuan, ngayon ikaw ang nakatalukbong. At isinisigaw ang mga maling nagawa mo. Kaya inis na inis yung mga kasamahan ni Haring David. Siyempre, ganun yun, di ba? Meron ka pa rin mga supporter. Inis na inis yung kasamahan ni Haring David na si Abisai. At gusto niyang pagpapatayin yung mga humahamak sa hari. Ngunit pinigilan siya ni Haring David dahil tinanggap ng hari ang lahat ng pang-aalipusta sa kanya sa pag-iisip na maaring ito ang kagustuhan ng Diyos. Tinanggap niya ang ginawang pangahamak sa kanya sa pag-iisip na baka kaawaan ako ng Diyos. Tingnan nyo,
Si Haring David, nagkamali, pero inaamin ang pagkakamali. Nagkasala, pero nagsisisi. Pero tingnan mo nga naman ang buhay, ano po? Minsan ang tao, kailangan pang magkamali bago maging tama. Kailangan pang madapa bago matutong bumangon. Kailangan pang umabot sa ganung punto bago matuto. Diba? Diba po? Sayang. Sayang ang mga nawawala at nasisirang grasya ng dahil lang sa pagkakasala. Kaya po, bago ka may gawin, isipin mo munang mabuti. Pag ginawa ko ba to, masisira ang pangalan ko? Pag ginawa ko ba ito, maaapektuhan ang pamilya ko? Kapag ginawa ko ba ito, apektado ba mga anak ko? Isipin niyo muna mabuti. Kapag ginawa ko ba ito, masisira ang titulo ko, ang profesyon ko? Kaya mag-ingat tayo. Kasi, pag nadapa ka, minsan ka lang madapa, sira na ang lahat. Pero, ang pinaka-importante at ang mabuting nagawa ni Haring David ay sa kabila ng kanyang pagkakasala, marunong siyang magsisi. Marunong siyang tumanggap ng pagkakamali. Ito yung pinaka-importante. Kailangan humingi tayo ng tawad bago mapatawad. Kailangan magsisi para makapagbagong buhay. At ito ang mabuting nagawa ni Haring David. Matapos ang masama at maling nagawa. Samantala, kung sa unang pagbasa, ipinapakita sa atin ang isang nagsisising Haring David, sa ating ebanghelyo naman, ipinapakita ni San Marcos ang isang maawaing Diyos sa katauhan ni Jesus. Narinig natin sa ating kwento, sa ating ebanghelyo, na nagpagaling si Jesus ng isang lalaking inaalihan ng demonyo. Sabi sa kwento, nahabag si Jesus sapagkat pinapahirapan ito ng lubusan ng masamang espiritu. Sinasaktan yung sarili. Sabi nga, pag ginagapos ng kadena, kayang sirain. Ay hindi katakataka. Bakit? Kasi nang tanungin ni Jesus kung anong pangalan ng demonyo, ang sabi nito, pulutong. Ibig sabihin, marami. Biruin mo yun? Hindi lang isang demonyo ang nakasapi sa lalaki, kundi isang pulutong. Kaya naman ganun na lang ang hirap nitong lalaki. Mabuti na lang, maawain si Jesus. Mahabagin si Jesus. Pinalayas niya ang demonyo. Ngunit, itong nakakagulat. Yung demonyo, nakiusap kay Jesus. Nakiusap yung masasamang espiritu na huwag silang pahirapan. Huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Tingnan nyo, kahit demonyo, marunong makiusap. Kaya, nakakahiya naman dyan sa mga hindi marunong makiusap. Mas masahol ka ba sa demonyo? Hello? Di ba nakakahiya, no? Kung di ka marunong makiusap, daig ka pa nung demonyo, marunong makiusap. At dahil sa pakiusap na yon, naawa si Jesus. Nahabag din si Jesus kahit sa demonyo. Kasi likas sa kanya ang pagiging maawain. Kaya pinahintulutan niya na sumapi na lang ang mga demonyo sa mga baboy. Mga kapatid, ganito ang awa at habag ng Diyos. Walang pinipili at walang sinisino. Mataas ka mang uri ng tao
na katulad ni Haring David, o ikaw man ay ordinaryo, katulad nung lalaking inaalihan ng demonyo. At nakakagulat, kahit demonyo, lahat tayo kinaaawaan at kinahahabagan ng Diyos. Minsan inisip natin, no, yung taong nakagawa ng karumal-dumal, ano sasabi natin? Demonyo na yan. Pero kahit demonyo, kinaawaan, kinahahabagan ng Diyos dahil likas na mawain at mahabagin ang Diyos. Ito yung gustong ipakita sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Lahat tayo kinahahabagan at kinaaawaan ng Diyos. Kaya anuman ang ating nagawang pagkakasala, kaya itong tumbasan ng Diyos ng Kanyang awa. Basta, marunong lang tayong umamin sa nagawang pagkakasala. Ang hindi marunong umamin sa nagawang pagkakasala, walang kapatawarang matatanggap. Ang awa ng Diyos ay para sa lahat. Basta marunong tayong humingi ng awa. Amen? Amen.